Hello guys, so kumusta kayo? So next month ay Pasko na. So guys, sa mga wala pang idea no, kung ano ba pwede nating i-offer pa sa Pasko bukod sa mga souvenir na mga items. So itong vlog na to guys, no, ginawa ko to para sa inyo. Kasi gagawa tayo guys ng mga Christmas decoration gamit lang guys ang Sintra board. So para mabilis lang tayo guys, no, ipapasok ko na kaagad yung intro ko. So guys, tulad nga ng lagi kong pinapangako sa inyo no, ng mga tutorial ko ay basic tutorial. So sisimulan ko guys yung vlog natin na to sa pamamagitan ng basic tutorial kung paano ba mag-layout using Microsoft Word. So video, pasok! So guys, so meron na ako mga nagawa dito ng mga layout, no? So ito yung piprint natin at syempre ito yung gagawin natin ng mga Christmas decoration gamit ang Sintra board, no? So ito yung mga nagawa ko, yan. So ang paggawa nito guys, no, matagal talaga to gawin. Pero for the sake ng mga first time na nanonood sa akin, no, tuturuan ko kayo guys kung paano mo mag-layout sa may Microsoft Word. So bakit Microsoft Word lang ginagamit natin, no? Kasi ito guys ang mas accessible sa lahat ng mga computer, no? Kaysa sa may Photoshop. Kasi ang Photoshop guys ay yung iba, wala silang Photoshop. Pero guys, sa mga gustong bumili ng legit na Photoshop, guys, mas maganda kasi kung legit ang bibili nyo ng Photoshop, no? Kasi yung support dun sa may software na yon, yun ang kinagandahan guys kapag ka legit ang mga binibili nyo. Kasi naalala ko dati nung high school ako, nung gumagamit ako ng mga laptop o mga desktop, ang akala ko dati guys na dapat laging pino-format ang mga laptop or desktop every 3 months. So yun ang akala ko dati. Hindi pala ganun yun guys, no? Kasi ang ginagamit ko nung dati is yung mga pirated lang na tinatawag. Pero guys, nung nagkapera-pera na ako, syempre nakabili ako ng laptop. Syempre yung laptop na yun, meron na siyang built-in na OS, which is mga authentic o mga legit na mga OS. Nung ko guys nakita na hindi pala dapat pino-format ang mga laptop, no? Kamukha no, isa kong laptop dito na nabili ko noong 2018. So 5 years na siya sa akin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya pino-format. At hanggang ngayon guys, maganda pa rin yung performance niya, no? Kasi nga guys, lagi siyang may update. So yan ang kinagandahan guys, no, kapag gumagamit tayo ng mga legit na mga software, yung support guys dun sa mga software na yun, no? So sa mga gustong mag-avail ng legit na Photoshop, maglalagay ako guys ng link sa may description section ng video na to, no? Pero for now guys, no, ang gagamitin natin pang edit ay syempre itong Microsoft Word muna. So ito nga guys yung mga natapos ko. So turuan ko muna kayo kung paano kayang ginawa nang mabilisan lang, okay? So sample natin guys ito. So gumawa ako ng new na document. So ang gagawin natin dyan ay orientation natin. Syempre gagawin natin landscape. So meron akong ginawa dito guys, no, itong H na to. Yan, letter H yan guys, kasi H-O yan eh. Ito O, H-O yan. Ho yan eh. So ito guys, paano ko to ginawa? Itong mga letter H na to na ganyan. So ganito lang yung kadali guys. So balik tayo dito guys. So ang gagawin natin, insert lang natin. Then click natin tong shape. Tapos click natin tong rectangle. Tapos gawa tayo guys ng isang rectangle. Tapos gawin natin guys, no, right click natin, format shape. Tapos gawin natin guys dito sa may kanan, gawin natin solid fill. Tapos click natin tong color, tapos gawin natin siyang color red. Tapos dito guys sa may line, no, gawin natin no line niya. So nakagawa na tayo ng isang haligi ng letter H. So ang gagawin natin guys, no, control C, control V. Yan, so kakopy lang natin para sa isa pang side ng letter H. Tapos next naman natin guys, no, lalagyan natin dito yung gitna ng letter H, no. So gagawin natin insert ulit, then click natin tong shape, tapos yun ulit yung rectangular tool, tapos idadrag lang natin siya dito. Tapos ito naman guys, ang gagawin natin dito ay syempre is color block. Yan, so meron na tayong nagawa na age, tapos syempre yung parang belt dito, no, lalagyan rin natin. So gagawin natin insert, then shapes ulit, tapos pipiliin natin to guys, itong square na may butas sa gitna. Yan, so click lang natin, tapos lalagay lang natin siya dito. Tapos itong yellow na to guys, no, ito yung resizing, yung bandang gitna. So resize lang natin siya na ganyan. Tapos gawin natin guys, no, right click ulit, format shape, tapos dito gawin natin siyang color yellow. Yan, tapos gawin natin ay no line. Yan, so ganyan yung itsura niya guys. Tapos ang next natin na gagawin, no, i-click natin to, tapos hold natin sa may keyboard natin yung shift, tapos click natin lahat, isa-isa sila, lahat ng shape na ginawa natin. Yan, tapos right click natin siya guys, then click natin tong group, tapos click natin yung group ulit. Yan, so makikita nyo guys na naka-group na siya. Tapos para magkameron siya ng effect, click nyo lang tong shape effect. Yan, so pwede na kayo mamili dyan. Yan, so pwede kayong mamili ng shadow, reflection, glow, bevel, saka 3D rotation. Or dito guys sa may preset, no, so pwede kayong mamili dito. Yan, no, so pwedeng halimbawa yan 3D, yan, ganyan, 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 yan. So bahala kayo guys, no, kung ano yung gusto nyo maging design ng inyong shape. Tapos sumunod naman guys, ang ituturo ko sa inyo, no, kung paano to ginawa itong itlog na to. So ang gagawin natin guys, no, dito ulit tayo. So insert lang natin, then click natin tong shape, tapos click natin tong bilog o oblong, tapos gawa lang tayo guys ng isang oblong. Yan. Tapos right click natin siya guys, format shape. Tapos dito guys, i-click natin imbis na solid
solid fill, ang i-click natin dito guys ay etong picture or text fill. Yan, tapos click natin tong insert, then from file, then hanap lang tayo ng file dito sa may laptop ko. So halimbawa ito guys yung gagamitin natin na file. Yan, makikita nyo guys na nasa loob na siya ng circuit. Tapos dito guys gagawin natin ay no line ulit para mawala guys yung linya niya sa may labas na color block. So no line lang natin siya. Yan, so nakagawa na tayo guys ng isang hoe. So ganun lang guys kasimple mag-layout dito sa may MS Word, no. So nakita nyo na naman siguro kung paano ginagawa yung mga ganyan. Yan, so ito guys ay word art lang to. So paano to ginagawang word art na to, no? So punta ulit tayo dito. Insert lang natin guys, then ito meron ditong word art. Yan, so halimbawa lagay natin ay family. Yan, so family, tapos pwede nyo siyang i-drag dito. Yan, so ganyan lang guys kasimple ang word art, no. So pwede nyo rin siya guys lagyan ng design, shape effects rin siya. Yan, makikita nyo na meron siyang mga iba-ibang effect. Kayo guys bahala, no, mag-eksperimento kung ano ba yung gusto nyo maging itsura. So wala naman tama at mali guys sa pagle-layout na to. So kung ano bang tingin nyo maganda sa paningin nyo, yun guys ang gawin nyo. So balik tayo dito guys sa ginawa natin kanina, no. Ang susunod natin na gagawin ay syempre ipiprint na natin to. So click lang natin tong file, then click lang natin tong print. Click lang natin guys yung printer properties. Syempre gagawin natin yung paper type is Epson Premium Glossy, at syempre yung quality gagawin nating high. Tapos okay lang natin siya guys, then print na natin siya. So habang piniprint natin siya guys, ipapakita ko lang sa inyo guys yung time-lapse ng ating pagle-layout ng mga ginawa natin na design. So ito guys, inabot to ng 1 hour 30 minutes, pero ipa-fast forward lang natin kasi guys, nakakatamad panoorin yung 1 hour and 30 minutes. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito na yung na-print natin. Yan, so 8 pages to. Yan, so para lalo siya guys magka meron ng design, no. So ang gagawin natin guys ay ilalaminate natin to ng glittery na photo top. So guys, mga first time nanonood sa akin, no, syempre kailangan natin ng laminator. Para guys, yung paglalaminate natin ng photo top ay walang mga bubbles. So yan guys ang naging itsura nila. Yan, so naging glittery na sila, no? Yung kanina guys na print natin, no, lalo siyang gumanda guys nung pinatungan natin siya ng photo top. Yan, so yan guys yung mga itsura nila. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ilalagay natin siya lahat sa may Sintra board. So ito guys yung mga Sintra board na gagamitin natin. So 8 piraso rin to. So bago natin siya guys i-cut, ang gagawin natin ay ilalagay muna natin to lahat guys sa Sintra board. So ang pagdidikit nito guys sa Sintra board, no, very basic lang. At ang kinagandahan guys, no, kapag yung photo sticker na yon ang gagamitin natin ay madalang sa kanya guys talaga yung bubbles. So pag didikit natin siya, syempre babalatan muna natin siya ng konti. Huwag nyo guys babalatan kaagad lahat. Yan, tapos saka natin siya ididikit dito. Tapos dahan-dahan natin siya guys hagurin hanggang sa may dulo. Yan, so para mas lalo siyang dumikit, syempre punasan natin. Yan. So meron na tayong nagawa na isa. So lahat ito ididikit natin to guys lahat dito sa may Sintra board. So guys, ito nadikit na natin sa Sintra board yung mga pinrint natin kanina. So ang susunod natin na gagawin ngayon guys, no, ikakat na natin siya isa-isa. So ito guys, mga rectangle na to, pwede natin tong ikat. Gamit lang guys itong ating pen knife at syempre itong ating metal ruler. So ang gagawin natin guys, very basic. So yung ruler natin guys, gagamitin natin siyang guide para sa ating pen knife. Yan, so kapag kinakat natin siya guys, hindi to guys makakat ng isang hagod lang. So hanggang 3 hagod to. 1, 2, yan, at syempre 3. So i-cut rin natin guys yung iba. So ito guys, nakat na natin yung ating pa-rectangle. Tapos itong mga bilog naman guys, no, ang gagawin natin ay gagamitin rin natin to. Yun guys yung kinagandahan, no, kapag itong pen knife yung ginagamit natin, no, kasi para lang siyang ball pen, no. Hindi ka mukha guys ng mga ordinary cutter na medyo mahirap siyang hawakan. Ito guys, para ka lang nagdo-drawing, no, kaya yung mga bilog na ganito madali siyang i-cut ng pabilog. So medyo hinay-hinay lang sa pagka-cut. Yan, no, makikita nyo na para ko lang dino-drawing yung outline niya. So technique guys, no, kapag kinakat nyo siya, titingnan nyo rin yung bandang likod niya. So yung
bandang walang cut niya na lang yun guys, yung guhitan nyo na lang kasi ito, itong banda dito nakat na natin eh. So ito na lang yung mga walang cut. So doon na lang natin guys pasadahan. So ito guys, nakat na natin yung una nating bilog, no? So gawin rin natin guys sa iba pa na mga pinrint natin. So ito na guys lahat ng mga nagawa natin, no? So meron tayong bilog, meron tayong letter H, meron pinakamaliit na bilog, at syempre merong medium na bilog. So meron pang isang trick guys para mas mapadali guys yung pagkakat nyo ng bilog. So gagamit kayo nito guys, itong round cutter. So itong round cutter na to guys, no, hindi kami nagbebenta nito, no, pero sa mga gusto mag-avail nito, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. Guys, kapag gumamit kayo nito, ang una nyong gagawin na ikakat nyo muna tong Sintra board nyo bago nyo siya guys dikitan ng sticker, kasi mahirap guys yung nakadikit na sticker saka nyo siya ikakat nito. So dito guys, meron siyang parang tulis yan, no? So umuusli yan, habang iniikot mo to, umuusli yan. Yan. So ito guys yung magiging pinakagitna natin. Tapos dito naman guys sa may second part, meron siyang blade. Yan. So, para siyang cutter rin. So, ang pinaka-simple explanation nito guys, no, kung naagamit na kayo ng compass o nag-aaral kayo, no, so para siyang compass. Pero hindi siya guys sumusulat. Ang ginagawa nito guys, nagka-cut siya. So guys, kung paano siya nagka-cut, ang gagawin mo lang, syempre, ipipress mo lang to sa may gitna. Tapos, saka mo lang to iikutin. Ito guys, nakagawa na tayo ng bilog na Sintra board, no. Yung print natin guys, saka natin siya ilalagay dito, no. So, hindi pwede guys yung may print siya, saka mo siya ikakat ng bilog, no. So, again, unahin mo muna siyang i-cut bago mo guys ipatong yung print mo dito. So ngayon guys, nakat na natin siya, no? Ang next natin na gagawin ay i-assemblein ko na to. So pakita ko lang guys sa inyo yung scenario niya, di ba? So ito, yan, ho, ho, ho. Yan, so ganyan guys ang mangyari, no? Pero nakatayo siya dito. So ang gawin ko lang guys, no? Assemblein ko lang siya, tapos maya maya guys, ipapakita ko sa inyo guys yung finished product niya. Tapos ito rin guys, yung isa pa. Ito naman, ang gagawin naman natin dito ay parang yung ginawa natin nung nakaraang vlog, yung sa may wall decor, no? So ito guys, i-assemble rin natin to, no? Para makita niya guys yung magiging finished product nitong dalawang to. So guys, yung mahaba na ho-ho-ho ay natapos na natin, no? So ang next natin na gagawin itong parang wall decor. So ang gagawin natin dito guys ay bubutasan natin siya. Okay, so ito una muna, nabubutasan natin, no? So gagamit tayo nitong puncher at syempre itong eyelet. Okay, so kung paano ito ginagamit, lalagyan mo lang dito kung saan mo siya bubutasin. Syempre, ipapunch mo lang siya nito. Yan. So alisin lang natin yung nasa gitna. Yan. So makikita nyo guys, no, mas maganda siyang tingnan kaysa yung binutas mo lang siya ng puncher. So gawin rin natin guys, no, butasan rin natin yung iba pa. Tapos mamaya guys, no, papakita ko sa inyo yung magiging finished product natin. So konting hintay-hintay lang at mamaya ma-appreciate nyo talaga ng sobra tong ginagawa natin na to. And lastly guys, ito naman yung mga ornaments na gagawin natin, no? So ito ay isasabit natin to sa may Christmas tree. So ang gagawin natin dito guys, syempre bubutasin rin natin sa may taas nitong puncher na may eyelet. Yan, so ganyan lang siya guys, kasimpleng butasin. So gawin natin guys, nabutasin natin tong lahat. So guys, itong mga ornaments natin na ilalagay sa may Christmas tree, no? So nabutas ko na silang lahat. So ang next natin na kailangan, syempre kailangan natin itong jute string. Syempre ilalagay lang natin siya dito. So tatali lang natin. Yan, so ganito guys yung itsura niya. So maya maya guys, no, ilalagay natin dito sa may Christmas tree namin. So guys, bago ko ipakita sa inyo yung finished product natin, i-discuss ko muna sa inyo guys about doon sa may pricing ng ginagawa natin. So guys, yung sinasabi ko kasi ng mga pricing dito sa may vlog natin na to is mga guide nyo lang yon. Pero hindi nyo naman guys kailangan na totally sundin yon. Okay, so nagdidepende kasi guys talaga ang pricing ng isang item o ng isang services, depende sa inyo. Kasi tulad nga guys, ang tinuturo ko noon pa yung tinatawag ko na word na value o yung pagpapahalaga mo doon sa mga product at services mo. Kung tingin mo guys na maganda yung gawa mo, taasan mo guys yung presyo mo. Kung tingin mo guys na hindi ka masyadong magaling, babaan mo lang guys yung presyo mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga graphic artists na huwag nyong ibibigay ng for free yung mga ginagawa nyo. At huwag nyo guys ibababa yung mga presyo nyo para lang mapagbigyan yung mga tao sa paligid nyo. Kasi guys, as a businessman, malaki ang pagpapahalaga ko dito sa ginagawa namin dito sa may The Printing Shop. Kapag nagninegosyo ka kasi guys, no, iisipin mo dapat yan, kikita ka ng malaki, diyan ka aasenso at may potential na yumaman ka dyan. Pero guys, kung ikaw yung klase na nagninegosyo, tapos nakikipagkompetensya ka pa rin doon sa mga kalaban mo, nakikipagbababaan ka ng presyo, kasi ang iniisip mo lang ay mag-survive lang yung business mo or
makakain lang kayo 3 times a day, mas maganda guys, no, itigil mo lang yung pagninegosyo mo. Kasi guys, maling mindsetting yung ginagawa nyo. Kasi nga, kaya nga tayo nagbi-business para kumita tayo ng more than minimum na kinikita ng mga tao doon sa mga hindi nagbi-business. Kasi guys, may mga nagtatanong sa amin doon sa may page namin, no, bakit raw minsan mahal raw yung pa-print sa amin, minsan raw mahal raw yung mga binibenta namin, yung mga services namin. Ang sagot lang naman yan guys, no? Kasi guys, ganun kalaki ang value doon sa mga binibenta namin at mga services na pinoprovide namin. Katulad guys ng ginagawa namin dito sa may The Printing Shack na kapag nag-avail ka sa amin ng any item or ng services, ay makukuha mo guys yung continuous support namin sa inyo. Hanggang matuto ka guys, no, tuturuan ka namin. Tapos katulad nga guys sa mga video na to, nakapagturo ako sa inyo ng mga pwede pang pagkakitaan dito sa may printing business na to. So kapag ka sa iba ka kasi guys bumili, paglabas mo doon sa may tindahan nila, bahala ka na sa buhay mo. So ganun talaga yung nangyari sa may labas na sabi nila mura raw doon. Kasi guys yung value na binayaran nyo sa kanila ay yun lang talaga yung ibibigay nila sa'yo. Kasi guys marami talagang seller na ang gusto lang talaga nila ay makabenta lang. Kasi may mga nagsasabi na kaya raw ako nagva-vlog kasi raw nagbebenta raw ako. Which is totoo naman, no? Kaya ako nga itong ginagawa is para makapag-promote rin ng mga product namin dito sa may channel ko. Pero guys, tandaan nyo, nung nagsisimula talaga ako, nagturo muna ako sa mga tao. Hindi talaga ako nagbebenta. Kaso, ang nangyari kasi noon, hindi ko naman alam na yung mga nanonood pala sa akin ay wala pala talaga mga printer. So, doon ako nagulat, no? Kasi, bakit ka nanonood sa akin, wala ka naman palang printer. So, ang nangyari doon, marami mga nagko-comment, syempre sa may comment section, kung saan ko raw binili yung printer, kung saan ko raw binili yung cutter, kung saan ko raw binili laminator. Syempre ako naman guys, no? Meron akong pangalan na pinangangalagaan. So, ayoko guys magturo sa mga ibang mga tindahan o mga seller, tapos kapag tinuro ko sila, tapos mga scammer pala yon. Ang mangyari yan guys, no, ako yung babalikan. Sasabihin kasi, sir, ikaw yung nagturo dun eh. So, ibig sabihin nun guys, wala na nga akong kinita sa pagtuturo ko dun sa may tindahan na yon. Dinamay mo pa ako kasi nga na-scam ka dun. So, para maiwasan guys yung mga scam na yan, no? So, ang ginawa ko nun guys, no, kasi nga nagpiprint ako ng mga sticker nun. So, yung konting puhunan ko nun ay bumili ako ng 2 printer. Tapos yung 2 printer na yan guys, no, yan yung binenta ko hanggang umikot yung puhunan ko. Tapos ito nga guys, no, lumaki na lumaki tong shop ko. Tapos may mga nagtatanong pa sa akin, bakit raw hindi ako mag-branch out? So, ang sagot naman yan guys, no, hindi talaga ako nagba-branch out, no, kasi gusto ko dito lang pupunta yung mga customer. Kasi usually naman talaga, ang mga pupunta sa amin dito sa may shop, ang hinahanap talaga ay ako. Kasi nung una talaga kaming nagbebenta ng mga printer, ng mga cutter, hindi talaga ako umarap sa mga tao kasi medyo mahihain talaga ako sa personal. Pero dahil nga guys, ako rin naman yung hinahanap ng mga tao, kaya ang ginawa ko guys, no, kapag pumunta ka dito sa may shop, ako mismo yung haharap sa inyo. Minsan umaabot ng kalahating oras, minsan umaabot ng 1 oras, minsan umaabot guys ng 2 oras yung pag-uusap natin dito. Kasi nga, hanggat may tanong ka guys, sinasagot ko yung mga tanong mo. Tapos nagbibigay ako ng mga tips and tricks kung paano mo mapalaki ang negosyo mo. So siguro naman guys, no, sa mga ginagawa naming effort sa pag-vlog ng ganito, sa pagbibigay namin ng mga tutorial sa inyo, at syempre dun sa may continuous na customer support, dun sa mga nag-a-avail sa amin, sigurado naman guys na masasabi ko na tama lang yung presyo na binibigay ko dun sa mga customer namin. Kasi guys, yun ang tingin ko sa value nung ginagawa namin dito sa may The Printing Shop. So again guys, kapag ka nagbi-business ka, lagi mong iisipin na kikita ka ng malaki, dyan ka aasenso, at syempre guys, may possibility na dyan ka yumaman. So wag na wag ka guys mag-iisip ng maliit dyan sa may negosyo mo. Maganda guys, no? Mag-isip ka ng sobrang laki. Yung sasabihin nila na parang baliw ka na. Kasi guys, nakakabaliw talaga mangarap. Kasi guys, naalala ko nung mamulat ako sa may negosyo, tapos yung mga kamag-anak ko, sinasabihan ako na parang praning raw ako, parang baliw raw ako, no? Kasi paano ko raw ma-reach yung mga gusto ko sa buhay. Kasi gusto ko ng kotse, gusto ko ng bahay, gusto ko ng magandang laptop, gusto ko ng malaking TV, gusto ko ng camera, at kung ano-ano pa mga gusto ko sa buhay, no? Actually guys, gumawa nga ako ng dream board na pinost ko dun sa may page namin. Tapos yung dream board na yun guys, no, nilalagay ko yun doon kung saan yung nalalakaran ng mga tao. Tapos kapag nakikita ng mga kamag-anak ko yun, sinasabihin nila na baliw na yata to si Marlon na. Kasi nga guys, di naman ako matalino at syempre hindi nga ako nakagraduate. Kaya lagi nila akong sinasabihin na para raw akong baliw. Pero ako naman guys, di ko naman pinansin yun. Tinake ko lang yun guys as challenge. So ano guys nangyari ngayon? Lahat ng nasa dream board ko na yun, lahat yun guys nakuha ko na. So nakuha ko na guys, no, sasakyan. Napakarami ko na naging sasakyan. Pero i-emphasize ko dito guys, no, nakuha ko yung pinaka nasa dream board ko, which is yung Innova. Diba? So nagkamero ako ng Innova, pero bago yung Innova na yun guys, meron akong Wigo. Yung Wigo na yun guys, no, dapat ibebenta ko yun tapos ako bibili ng Innova. Pero ang ginawa ko dun guys sa Wigo na yun, binigay ko dun sa may tatay ko. Kasi guys, lahat ng anak, ang pangarap nila mabigyan yung tatay nila ng sasakyan. So yung pangarap nyo guys, nakuha ko na yun. Natupad ko na yun guys sa pagbibigay nga nung Wigo na yun doon sa may tatay ko. Tapos yung mga laptop, ang dami ko na laptop dito sa may bahay. Meron akong 3 laptop dito. Tapos yung mga laptop na yan, talaga yung mga pang-gaming na laptop at syempre pang-editing. Yung malaking TV, nakuha ko na rin yun. Yung camera, itong ginagamit ko ngayon na pang-shoot nito, yung Sony na ZV-1.
Nakuha ko na rin yan. Pero meron na rin ako guys na bahay, no, pero hindi ko muna ipopost at hindi ko muna guys ipapakita sa inyo. So again guys, no, kapag ka nagninegosyo ka, no, taasan mo yung pangarap mo, tapos gumawa ka rin guys ng dream board na yan. Baka sa susunod na vlog guys, no, baka ituro ko sa inyo guys kung paano ba gumawa ng tamang dream board. Yung dream board guys, nasasabihan ka na parang praning ka o parang baliw ka, no, kasi kung ano nilalagay mo doon ng mga pangarap mo sa buhay, na tingin nga nila ay hindi mo makukuha. Pero guys, sa tulong ng printing business at ng The Printing Shack, lahat ng nasa dream board ko na yon, nakuha ko na ngayon. So pasensya na guys sa mahaba akong lecture, no? So ipapakita ko na sa inyo guys kung ano ba yung nangyari dun sa ating ginawa na mga Christmas decor. So ito guys yung una nating ginawa na Christmas decor. So ito yung may ho ho ho. Yan. So nilagyan lang ng wife ko ng mga ribbon para lalong gumanda. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo kapag may asawa o may girlfriend ka, mas maganda guys sila yung pag-design niyo nito, no? Kasi guys yung mga babae mas magagaling sa atin na gumawa ng mga design na kamukha nito. Yan. Di ba guys? Ang ganda. So again guys, yung presyo nito depende sa inyo. Kung tingin nyo maganda yung gawa nyo, taasan nyo yung value. Kung tingin nyo hindi masyado maganda yung gawa nyo, babaan nyo yung value, no? So nakadepende sa inyo guys kung ano ba yung tingin nyo ng value ng ginagawa nyo. Tapos yung next naman natin guys, no? So ito siya. So nakita nyo na rin naman to siguro nung mga nakaraang vlog ko. Yan. So ito yung wall decor na pang Pasko rin. Yan, di ba? Ang ganda rin. So again guys, no, kung magkano yung presyo nito, depende sa inyo. Depende sa inyo kung gaano kayo kagaling gumawa o kung gaano guys kataas yung tingin nyo dun sa may value ng ginagawa nyo. So ito siya. Family. Yan. Doon sa dulo, to yours. A very Merry Christmas. Yan. And lastly guys, no, yung mga Christmas na ornaments na ginawa natin, no, ilalagay natin dito sa may Christmas tree. So ito sila. So isabit lang natin sila lahat. Yan, so nasabit na natin sila lahat guys, no? So ang gagawin natin ngayon ay papanda rin natin yung ilaw ng ating Christmas tree. So yan guys, nakita nyo yung mga sinabit natin sa may Christmas tree. Yan, di ba? Ang ganda nila at personalized talaga kasi nakakatuwa talaga guys, no, kapag tayong gumagawa ng mga sarili nating decor. So ito yung kanina, yung ho ho ho, Merry Christmas. At lastly ito, siyempre, yung logo ng The Printing Shack. So, kung nag-iisip ka guys ng negosyo at meron kang 13-month pay ngayong Pasko, no, mas maganda guys, magsimula ka na rin ng printing business mo. Kasi guys, sinisigurado ko sa'yo na next year, grabe, iba na yung magiging Pasko mo. Kasi sigurado na kumita ka ng malaki dito sa may printing business na to. Yan. So, maraming salamat ulit sa panonood nyo. Ayos. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa may channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa may channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kung kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa may channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit pa.